Dear RATV, Inspiring Stories. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng masisipag ninyong taga-subaybay. Isa po akong tahimik na taga-subaybay ng inyong programa. Sa tuwing ako'y pinanghihinaan ng loob, ang inyong mga kwento ang nagsisilbing liwanag at paalala na may pag-asa sa likod ng bawat pagsubok. Kaya minarapat ko pong ibahagi ang kwento ng aking buhay. Isang kwentong puno ng hiya, sakit, ngunit higit sa lahat, pagmamahal at paggalang. Ako po si Olivia Perez. Lumaki po ako sa isang maliit na bayang malapit sa dagat. Simple lang ang buhay namin. Ang ama ko ay isang tahimik na may edad na lalaki. Kulubot ang balat, bakas ang pagod sa mukha at laging nakasuot ng kupas na damit. Siya po ay isang tagalinis ng bangka at minsan ay namumulot ng bote at bakal tuwing may mga bakasyonista sa aming lugar. Tuwing tag-init, dinarayo ang aming bayan ng mga turista. At doon ko po unang naranasan ang matinding hiya at pang-aalis pusta sa aking ama. Pinagtatawanan po nila ang aking ama. May mga bumubulong, may mga lantaran pang tumatawa habang kinukuhanan siya ng litrato na parang isa siyang palabas. Mas masakit po. Dahil minsan, naroon ako at nasasaksihan ko ang ginagawa nila sa aking ama. Nakayuko lang ako at tahimik. At may isang pagkakataon. Ikinaila ko po siya bilang ama ko. Matapos ang insidenteng iyon, naging usap-usapan sa aming bayan ang ama ko. Ngunit nanatili siyang tahimik. Kinabukasan bumalik siya sa paglilinis ng bangka, bit-bit ang parehong kupas na sombrero at ngiting kontento. Pa, bakit hindi mo sinabi sa kanila ang tungkol sa mga nagawa mo noon? Tanong ko. Ngumiti lang siya at sinabing, hindi kailangan ng palakpakan kapag ang ginawa mo ay tama. Doon ko po unang nakita kung gaano kalalim ang puso ng ama ko. Isang gabi, may dumalaw sa aming bahay. Isang matandang lalaki na may dalang lumang larawan. Nakita ko roon ang ama ko. Bata pa, suot ang uniforme ng rescue team. Doon ko nalaman ang totoo. Marami na pala siyang nailigtas noon, kabilang ang mga dayuhang turista. Ngunit dahil sa isang trahedyang hindi niya nailigtas ang sariling kapatid, pinili niyang talikuran ang lahat at mamuhay ng simple. Mas pinili niyang magparusa sa sarili kaysa tanggapin ang papuri ng mundo. Muling bumalik ang mga bakasyonista. Ngunit ngayon, iba na ang kanilang tingin sa ama ko. May bumabati, may humihingi ng litrato. Hindi para pagtawanan, kundi para parangalan siya. Ngunit may ilan pa ring mapanghusga. May nagsabing bayani nga, pero mukhang pulubi pa rin. Napansin ko po iyon. At sa unang pagkakataon, ako na ang nagsalita. Tao po siya bago ninyo husgahan, marin kong sabi. Hindi po nasusukat ang dangal sa suot na damit. Tahimik silang lahat. Nakita ko ang mata ng ama ko. May luha, may kulat, at may tuwa. Doon ko po napatunayan na minsan, ang tapang ay namamana. Kalanuan may isang pangyayaring yumanig sa aming mga buhay. Isang malakas na bagyo ang dumating. Maraming bangka ang nasira. Muling nag-alangan ang mga tao. Ngunit ang ama ko, kahit may edad na, ay tumulong sa paglikas at pagsagip. Hanggang sa di inaasahan pangyayari. Siya naman ang napahamak. Tinangay siya ng alon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ako naman ang sumigaw para sa kanya. Buong bayan ang nagdasal. Ang mga taong minsang tumawa, ngayoy umiiyak. Doon nila napagtanto. Hindi nila lubos na nakilala ang lalaking minamaliit nila. Matapos ang ilang oras, nakita rin siya. Buhay, mahina, ngunit may ngiti pa rin. Isang maliit na seremonya ang inihanda ng bayan. Hindi ang grande, pero totoo. Doon kinilala ang ama ko bilang bayani ng dagat. Ngunit ang pinakatumatak sa akin
ay ang sinabi niya sa harap ng lahat. Kung may bayani man dito, kayo yon, dahil natutunan ninyong tumingin gamit ang puso. Nagbago ang bayan, natutong rumespeto, natutong huwag manghusga. At ako, natutong ipagmalaki ang aking pinanggalingan. Hindi na ako ang dalagang yumuyuko sa hiya. Isa na akong anak na nakatayo sa tabi ng ama ko, buo at matapang. Sobra ang pagmamalaki ko sa aking ama at proud ako na ama ko siya. Hindi po lahat ng marangal ay nakasuot ng mamahalin. Hindi lahat ng bayani ay may medalya. At hindi lahat ng ama ay perpekto. Ngunit may mga amang handang ialay ang lahat, kahit kapalit ay pagtawa ng mundo. Habang papalakas pa ang reputasyon ng ama ko, may dumating na bagong pamilya sa bayan. Ang pamilya ng batang naligtas niya dati. Ang anak nilang lalaki, si Manuel, ay palaging nakamasid sa ama ko. Miss Olivia, gusto kong matuto sa ama mo, sabi ni Manuel. Ngumiti ako, ngunit alam kong hindi biro ang pinaghirapan ng ama ko. Ngunit sa loob ng puso ko, alam kong ito ang pagkakataon para maipasa niya ang kanyang tapang. Si Aling Carmen, ang kapitbahay namin, ay palaging nag-aalala sa ama ko. Olivia, anak, baka maubos ang lakas ng tatay mo, sabi niya. Ngunit tinuro ko sa kanya maliit na milagro, ang simpleng tapang ng isang ordinaryong ama. Minsan, habang pinagmamasdan namin ang dagat, sinabi niya, hindi mo kailangan magpaloko sa mundo para maging bayani, anak. Ang tama, minsan, sapat na. Sa gitna ng lahat, may bagong tao na dumating sa buhay namin. Si Carlo, isang batang guro sa bayan. Palagi siyang humahanga sa disiplina at kabutihan ng ama ko. Unti-unti, nakabuo siya ng pagkakaibigan sa akin. Ngunit hindi basta-basta. Bawat tawa niya, bawat salita, ay may kabighanian. Naisip ko, hindi lamang ang aking ama ang nagliligtas ng buhay. May mga tao ring lumalapit, handang maging ilaw sa dilim. Isang gabi, dumating ang pinakamalakas na bagyo sa aming bayan. Muling nag-alangan ang lahat. Nasira ang bahay ni Aling Carmen at halos malunod si Manuel. Ngunit walang nag-alinlangan. Ang ama ko at ilang volunteers ang tumakbo sa gitna ng baha. Nakatingin ako habang nagliligtas siya. Bawat hampas ng ulan, bawat hampas ng alon, ay tila pinapakita sa akin ang sakripisyo ng tunay na pagmamahal. Matapos ang bagyo, nakita ko ang ama ko na basa at pagod, nanginginig sa lamig. Pa, kamusta ka po? Bulong ko. Ngumiti siya at niyakap ako. Olivia, minsan, hindi mo malalaman ang lakas mo hanggang malagay ka sa gitna ng unos. Hindi ko napigilan ang luha. Hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal at paghanga. Dumating ang isang matandang kapitbahay, si Mang Ben, dating ka-team ng ama ko sa rescue. Olivia, anak, hindi mo alam. Maraming buhay ang naligtas ng tatay mo. Isa siyang tunay na bayani. Doon ko nahanap ang mga lihim na kwento ng kabutihan ng ama ko. Mga buhay na hindi nasusukat sa dami ng papuri o litrato. Ngunit hindi lahat positibo. May isang mayamang turista, si Mr. Raymond, na muling tumawa sa ama ko. Ngunit bago siya makalayo, si Manuel at ilang kabataan ang nagtipon at ipinaliwanag ang kabayanihan ng ama ko. Napaisip si Mr. Raymond at sa huli, humingi siya ng paumanhin. Isang maliit na tagpo, ngunit malaking aral. Minsan, ang mundo ay kailangang maturuan sa tamang paraan. Isang araw inanyayahan ng ama ko si Miguel at iba pang kabataan sa isang maliit na training sa dagat. Tinuro niya ang bawat hakbang. Paano lumangoy sa malakas na alon, paano humarap sa panganib, at higit sa lahat, paano manatiling mapagpakumbaba. Ang mga mata ng kabataan ay kumikislap sa paghanga, at ako, Olivia, ay nakangiti, puno ng pag-asa. Dahil sa ama ko, ang bayan ay naging mas masigla at mas mapagmalasakit.
Natuto ang lahat. Ang simpleng pagkilos ay may malaking epekto. Natuto rin ako. Ang yaman ng puso ay mas mahalaga kaysa material na bagay. At sa bawat gabi, nakikita ko ang ama ko sa veranda, nakatitig sa dagat, tahimik ngunit puno ng dignidad. Ang bayan, dati puno ng panghuhusga at tawa, ngayoy puno ng respeto at pagkilala. Ang mga tao, nakikilala ang kabutihan sa kilos, hindi sa hitsura. Natutunan kong ang tunay na bayani ay hindi palaging nasa entablado. May mga bayani na tahimik, ngunit bawat araw, lumiligtas at nagmamahal ng walang hinihintay na papuri. Maraming salamat po kung ang liham ko man ang inyong mapili ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Olivia Perez.